Pare, tama na nga kasi yung pag-inom mo. Ano ba? Anong oras na umuwi na tayo? Halika na. Alam mo sa ginagawa mo, sinisira mo lamang ang sarili mo. Pare, kaibigan mo ko sinasamahan kita rito upang makapaglabas ka ng sama ng loob mo. Pero wag ganito. Puro kainit ng ulo, puro kagalit, puro kareklamo. Halika na, iuuwi na kita. Hindi, ako na. Ako na mag-drive ng motor mo. Sige na, sumakay ka na. Sige na. Yan ang sabi ni Rod sa kanyang kaibigang si Frank. Paano ba naman itong si Frank? Malaki ang sama ng loob sa kanyang kapatid dahil nga itong kanyang kuya para bang pinipigilan siyang makaahon sa buhay. Nais niyang makapagtapos ng pag-aaral pero walang ibang ginawa ito kundi sirain ang kanyang pangarap. Halimbawa na nga lamang nitong nakaraan, ang perang inipon nitong si Frank para sa kanyang tuition fee sa kolehiyo ay ninakaw ng kanyang kapatid upang ipambili ng kanyang bisyo at mangsugal syempre. Itong si Frank, galit na galit dahil nga nais na nga niyang makapagtapos ng pag-aaral. Halos 5 taon na nga siyang paulit-ulit, pabalik-balik sa kolehiyong iyon. Hindi na siya makapagtapos. Mahusay naman siya. Magaling naman siya. Kaya lang, walang hiya talaga tong kanyang kuya. Nung simula, pinagpapasensyahan niya ito. Pero paulit-ulit na, umaabuso na. Kaya ngayon, kailangan niyang makaganti. Kailangan niya nga itong bigyan ng matinding leksyon. Pero paano? Habang pinag-iisipan nitong si Frank ang paraan para makaganti siya sa kanyang kuya, nag-iinom siya kasama ng mga kaibigan, mga barkada at doon naglalabas ng sama ng loob. Palagi namang sinasamahan nitong si Frank ng kanyang kaibigan at kababata na si Rod. Unawa ng kaibigang si Rod ang sitwasyon ng kanyang kaibigang si Frank. Kaya lang, ang kaibahan ngayon, mas tumitindi na ang sakit sa ulong bitbit ng kuya nga nitong si Frank. Paano ba naman? Nagawa niyang nakawan ng kanyang ama. Oo, ninakaw ng kuya ni Frank ang perang kinita ng kanilang ama sa pagdadrive ng jeep. Ang kuya nga kasi ni Frank ay walang ibang ginawa kundi maging source ng problema at gulo ng kanilang pamilya. Masyadong kulang sa pansin. Bastos sa kanyang mga magulang, lalo na sa mga mas nakakatanda sa kanya. Knowing na mahirap nga lamang ang kanilang pamilya, imbis na tumulong ay pinagmumulan pa ng sakit sa ulo at problema. At sa matagal na panahon, hindi na nga nakapagtatakang itong si Frank ay punong-puno na sa kanyang kapatid. Isang gabi, nang iuwi nitong si Rod ang kaibigang si Frank sa kanilang bahay, sobrang lasing na lasing ito. Ang kanyang ina, worring-worry na nga sa kanya habang naghihintay sa labas ng gate ng kanilang tahanan. Napakalaki ng pasasalamat ng ina nga nitong si Frank dito kay Rod. Hindi lamang sa paghahatid sa kanyang anak, kundi sa pagiging isang mabuting kaibigan. Nang maihiga na nga itong si Frank sa kanyang higaan, abakalain nyo, nakapagkape pa nga at nakapagkwentuhan pa itong si Rod at ang ina nitong kanyang kaibigan. Kampante siyang uuwi ng bahay dahil alam niya na okay na ang kaibigang si Frank. Umalis siya ng payapa ang isipan. Paano ba naman? Dati kasi, tuwing ihahatid niya nga ng bahay ang kanyang kaibigang si Frank na lasing. Nako, sasalubungin nga sila ng kanyang kuya. Kaya malamang, rambulan. Lalo na kapag ang kuya nga ni Frank ay nakagamit ng ipinagbabawal na gamot. Walang makakapigil sa kanilang away. Habang mahimbing na nagpapahinga itong si Frank sa loob ng kanyang kwarto, ang kanyang kuya, ganoon din, pahingang-pahinga sa loob ng kanyang kwarto. Grabe kung makaharok, akala mo baga naman ay pagod na pagod.
Kaya lang, bandang 10:00 ng gabi, bigla itong nagising. Agad nga itong nagtungo sa sulok ng kanyang kwarto at muling gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Malamang, bangag na naman ang lalaking ito. Makalipas ang 2 oras, lumabas nga ito ng kwarto. Napakadilim, tahimik ang gabi. Napagtripan niya ang kanyang kapatid na tulog sa kanyang silid. Ang kawawang si Frank. Masakit ang ulo dahil sa kanyang pag-iinom, pero masakit din ang kanyang katawan dahil binubugbog na pala siya ng kanyang kuya. Putok na ang kanyang nguso, ganoon din ang kanyang kilay. Ang kawawang si Frank, nagising na lamang, putok na ang kanyang nguso, ganoon din ang kanyang kilay. Hindi siya makakilos dahil ang kanyang buong katawan pinagpepiestahan ng kanyang kuya. Sinusuntok, sinisipa, tinatadyakan. Sumasabay pa ang sakit ng kanyang ulo dahil nga itong si Frank ay bagong inom. Hindi niya makilala ang lalaking nananakit nga sa kanya dahil napakadilim nung panahong iyon. Napakabilis ng mga pangyayari. Dahil hawak nga ng lalaking bumubugbog sa kanya ang isa niyang braso, ginamit niya ang kanyang kaliwang kamay upang dukutin ang balisong sa kanyang kanang bulsa. At agad-agad isinaksak niya sa taong sumusuntok sa kanya ang malaking balisong na iyon. Sapol sa dibdib ang kuya ni Frank. Bumaon sa kanyang puso ang patalim na hawak ng kapatid na si Frank. Maya-maya ay nagising naman ang tatay ni Frank at binuksan ang ilaw. Pagliwanag ng kwarto, nagulat na lamang si Frank dahil anong ginagawa ng kanyang kuya sa loob ng kanyang silid? Bakit duguan ang kanyang mga kamay? Bakit bumabaha ng dugo sa kanyang kama? Biglang sumigaw ng napakalakas itong si Frank at nasipa niya ang katawan ng kanyang kapatid na wala ng buhay doon sa sahig. Napasiksik na nga lamang sa sulok ng kanyang kwarto itong si Frank na hindi malaman ang gagawin habang ang kanyang ama sumisigaw at humihingi nga ng tulong. Wala pang 1 minuto, dumating naman ang asawa niya. At laking gulat nga niya nang makita ang eksenang iyon. Bandang 12:15 ng gabi, ang kanyang panganay na anak wala ng buhay. Patay na si Rex. Habang si Frank halos mawala sa kanyang sariling katinuan dahil hanggang sa ngayon ang tanong niya sa kanyang sarili, anong nangyari? Binalot ng ingay at gulo ang tahanang iyon. Nagdatingan na ang mga osisero, ang mga kapitbahay, ang mga taong nais malaman. Ano nga bang nangyari sa pamilyang iyon? Nakakalungkot mang sabihin pero hindi na nga umabot ng ospital ang katawan nitong si Rex, ang kuya ni Frank. Nang parehong gabing iyon, dumating ang napakaraming mga pulis upang imbestigahan kung ano nga bang nangyari. Dinampot ng mga pulis na ito si Frank at ikinulong dahil yon ang utos ng kanyang mga magulang na ngayon ay galit na galit sa kanya. Ni hindi man lamang siya pinagpaliwanag. Mga ka-Vonimalia, kung kayo po ang magulang ni Frank, ano ang sasabihin ninyo? Ano ang gagawin ninyo? Please, comment down below. And since umabot na po kayo sa puntong ito, please, if you're still not subscribing, please do. Click the subscribe button, like the video, at ipagpatuloy na po natin ang paglalahad ng storya ng buhay ng pamilya ni Frank. Mga ka-Vonimalia, hanggang sa loob ng kulungan, si Frank hindi pa rin makapagsalita dahil para sa kanya, hindi siya ang pumatay sa kanyang kuya.
Yan ang nais niyang paniwalaan dahil para sa kanya, maaaring meron siyang galit o sama ng loob dito. Pero hindi niya para patayin ang kanyang kapatid dahil lang doon. Lumipas pa ang ilang mga oras, si Frank hindi pinupuntahan ng kanyang mga magulang. Ni isang kamag-anak, walang dumadalaw. Ano na nga ngayon ang kanyang gagawin? Sino na nga ngayon ang dadamay sa kanya? Maya-maya pa, biglang dumating ang kanyang kaibigang si Rod. Bandang 6:00 ng umaga, bumisita kay Frank ang kanyang matalik na kaibigang si Rod. At ang tanong sa kanya, bakit mo ginawa yun? Anong dahilan mo? Ganoon ba katindi ang galit mo sa iyong kuya para patayin mo siya? Pero sabi nga ni Rod, hindi ganoong klase ng tao ang kanyang kaibigan. Maya-maya pa, gumaan ang pakiramdam ni Frank at inilabas niya sa kanyang kaibigang si Rod ang kanyang saloobin at sinabing ipinagtanggol lamang niya ang kanyang sarili. Inilahad nga niya sa kanyang kaibigang si Rod ang mga pangyayari. Nagising siya 12:00 ng gabi, masakit na ang kanyang katawan, may pasa na nga siya sa kanyang likuran. Napakahigpit ng pagkakahawak ng lalaking iyon sa kanyang braso. Yan ang kwento ni Frank. Kaya bilang nais niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, kahit mahirap, kahit masakit para sa kanya, inabot niya ang kanyang kanang bulsa gamit ang kanyang kaliwang kamay upang dukutin nang mabilis ang kanyang patalim. Nais niya itong gamitin upang ipagtanggol ang kanyang sarili, pero hindi niya nga talaga alam na ang lalaking gumagawa ng kahayupan sa kanya ay ang kanyang sariling kapatid. Maya-maya pa, parang batang humahagulgol itong si Frank. Niyakap naman siya ng kaibigang si Rod dahil pinaniniwalaan niya ito. Hindi masamang tao ang kanyang kaibigang si Frank. Makalipas nga ang ilang pang-araw ng investigasyon, ayon sa mga pulis, lumalabas na self-defense nga lamang ang ginawa ni Frank. Nakakalungkot nga lamang isipin dahil sa maniwala kahit sa hindi, mismong ang kanyang mga magulang ang nagsampa ng kaso dito kay Frank. Kung sa bagay, dahil din yan sa sulsol ng mga taong kapitbahay nga nila. Dahil naging sobrang busy ng mga magulang ni Frank, si Rod lamang ang tanging takbuhan nitong si Frank upang mapaglabasan ng sama ng loob at ng kanyang mga hinaing. Nagkataon namang ang tiyuhin ni Rod ay isang mahusay na pulis. Gumawa nga sila ng paraan at pinaimbestigahan palalo ang kaso nga ni Rod. Hindi maikakaila na sa puntong ito, sa pagkakataong ito, sagad sa buto ang galit at sama ng loob nitong si Frank sa kanyang mga magulang na buong akala niya ay nauunawaan ang kanyang kondisyon. Tuluyan na ngang hindi nagkaintindihan ang pamilyang ito. Si Frank itinakwil na ng kanyang sariling mga magulang. Paano ba naman kasi? Alam ng ama at ina ni Frank na masama ang loob nitong si Frank sa kanyang kuya. At dahil nga matagal na nga silang may alitan, siguro sa isipan ng kanyang mga magulang sapat yung rason upang patayin ni Frank ang kanyang kuya. Para kay Frank, nauunawaan naman niya kung malaki na ngayon ang galit ng kanyang mga magulang sa kanya. Ang hindi niya kayang intindihin, bakit hindi man lamang inalam ng mga ito ang kanyang sitwasyon, ang kanyang paliwanag, ang kanyang mga rason. Samantalang pare-pareho nga naman nilang alam na itong kanyang kuya ay sabog, adik, gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Kung ninais niyang patayin mismo ang kanyang kuya, bakit ito nasa loob ng kanyang kwarto? Hindi ba? Dahil sa mga pangyayaring ito, lumawig ng lumawig ang hindi pagkakaunawaan ng pamilya nga ni Frank. Dahil sa masusing pag-iimbestiga ng tiyuhin ni Rod na isang pulis, ngayon mayroon na nga silang patunay at pruweba na adik talaga itong kuya nga ni Frank. Makalipas lamang ang ilang pang mga araw,
nakalabas na nga ng kulungan itong si Frank. Ang sabi nga ng kanyang kaibigang si Rod, "Tol, pasensya na pero pakaramdam ko, imposible munang makauwi ka sa inyo. Grabe talaga ang galit sa'yo ng mga magulang mo. Kung alam mo lang, itinakwil ka na nga nila. Alam mo pare kung ako sa'yo, magpalamig ka na muna. Huwag kang mag-alala, bukas ang bahay namin para sa'yo. Kung hindi ka kayang tulungan ng mga kamag-anak mo, edi andito ko para sa'yo. Magkaibigan tayo pare. Maaaring hindi tayo magkadugo pero pare, para na nga tayong magkapatid, hindi ba sabi mo? Oh, hayaan mo kung tulungan ka ngayon. Huwag ka nang maarte. Ano ka ba? May tiwala ako sa'yo. Alam kong mabuti kang tao. Hayaan mo kung tulungan ka. Okay? Ngayon kumalma ka at sumama ka na sa akin umuwi. Sige na, halika na. Grabe naman ang pasasalamat nitong si Frank sa kanyang kaibigang si Rod. Dahil kung hindi dahil sa kanya, baka hanggang sa ngayon, nasa kulungan pa nga ito. Grabe ngayon ang pagkalitong meron itong si Frank ngayon sa kanyang sitwasyon. Aba isipin ninyo, lahat ng bagay ay kanyang ginagawa upang makaahon sa buhay na ito, sa hirap ng buhay na ito, para sa kanyang mga magulang. Lahat pinagsusumikapan niya. Lahat sinusubukan niya, lahat ng paraan upang makatulong sa pamilya. Samantalang ang kanyang kuya, nagsasabu na, napakabastos pa, napakayabang pa. Wala pang nagawang tulong para sa kanilang pamilya. Pero sa huli, parang hindi man lamang siya pinanigan ng kanyang mga magulang, ng kanyang ama't ina. Bagay na hindi niya maintindihan kung bakit ganoon. Para bang hindi man lamang sila nag-alala sa kanyang kondisyon. Paano kung hindi niya nga nagawang pahintuin ang kanyang kapatid? Siguro siya ngayon ang nakalibing sa lupa. Siguro siya ngayon ang ipinagtitirik ng kandila. Ang hindi pagkakaunawaang ito ay mas lumawak at lumalim hanggang itong si Frank magtanim na nga ng galit at sama ng loob sa kanyang mga magulang. At this time, mas matindi na nga ito dahil pakiramdam niya, siya talaga ang biktima dito. Sa tulong ng kanyang kaibigang si Rod, nagawa niyang ipagpatuloy ang kanyang buhay. Lumipas sa mga buwan at mga taon, aba, ang kanyang mga magulang, iba't ibang mga masasakit na salita pala ang ipinapaabot sa kanya. Palagi raw sinasabi ng kanyang ama na sana itong si Frank na nga lamang daw ang namatay. Kasi nga daw sa kanilang pamilya, si Frank talaga ang pabigat. Si Frank talaga ang sakit sa ulo. Bakit kamo? Kasi nga, nais niyang makapagtapos ng pag-aaral. Siyempre, wala pa siyang kakayahang bayaran ng kanyang sariling tuition. Kaya ang kanyang mga magulang ang gumagawa ng paraan upang siya'y makapagtapos. Kaya lang, dahil medyo nahihirapan nga siya, paulit-ulit siya ng taon. Paiba-iba lamang ng kurso. Sabi ko nga sa inyo, umabot na nga siya ng 5 taon sa kolehiyo, samantalang 2 taong kurso lamang ang kanyang pinapasukan. Dahil dyan, meron palang lihim na galit ang kanyang ama sa kanya. Dahil lang iniisip nila, sinasayang lamang ni Frank ang pera nga nila. Napilitang lumayo sa lugar na iyon si Frank. Naghanap nga siya ng trabaho at hindi na nga ito nakapagtapos pa ng pag-aaral. Kahit na ganoon pa man, marami naman siyang karunungan sa kanyang isipan. Hanggang sa pagkakataong ito, suportado pa rin siya ng kanyang kaibigang si Rod. Sabay silang namasukan sa ibang lugar. Iba't ibang trabaho ang kanilang sinubukan at ginawa. Hindi nagtagal sa malayong lugar na iyon, nagkaroon ng sariling pamilya itong si Rod. Si Frank, bagamat malayo sa kanyang pamilya, kahit papaano mayroon siyang paraan upang makamonitor siya sa kanyang mga magulang sa tulong ng ilang malapit na kaibigan at mga kakilala. Bagamat meron siyang hinaing sa mga ito na hindi naman pinakinggan, at least
Concerned pa rin siya sa kanyang mga magulang. Kasi nga, matanda na ang mga ito. Hanggang itong si Frank, nagkaroon na nga rin ng sariling anak sa lugar na iyon, bagay na kanyang ipinabalita sa kanyang mga magulang. Pero dahil nga sa tulong ng kanyang mga kaibigan na nagbalita sa kanyang ama't ina, ang sabi ng mga ito, wala na nga raw silang pakialam pa kung may apo man o wala itong si Frank. Hindi sila interesadong malaman. Ilang taon pa nga ang lumipas, nagsilakihan na ang mga anak ni Frank. Nakakaugalian na nga niya na ikwento ang nangyari sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya sa kanyang mga anak. Awang-awa sa kanya ang mga ito, lalong-lalo na ang kanyang panganay na si Loida. Ang sabi nga niya, makapagtapos lamang siya ng pag-aaral, balak niyang puntahan ng kanyang lolo at lola at siya. Siya mismo ang magpapaliwanag ng lahat ng mga nangyari. Baka sakaling sa kanya, maniniwala ang mga ito. Sa pagkakataong ito'y sakitin na, matandang-matanda na ang mga magulang ni Frank. At ang kanyang ama, ayon sa bali-balita, na half-stroke na. Dahil dyan, labis ang pag-worry nitong si Frank. Well, sa bagay ngayon, siguro'y nabawasan na ang kanyang sama ng loob sa mga ito. Kasabay ng kanyang pagtanda ay ang pagmamature ng kanyang isipan. Ilang beses na nga itong nagpadala ng pera sa mga ito, kaya lang ayaw nga nilang tanggapin. Napapatahimik na lamang si Frank kapag hindi tinatanggap ng kanyang mga magulang ang kanyang padala. Ang kalungkutang ito ay baka sa mukha nitong si Frank, kaya ang kanyang anak na si Loida, labis din ko mag-worry sa kanyang ama. Sa paglipas pa nga ng mga taon, malapit nang makapagtapos ng pag-aaral itong si Loida at ang pangako nga niya sa kanyang ama, babawi siya. Babawi siya sa kanyang ama sa pamamagitan ng pagbawi sa kanyang lolo at lola. Baka sakaling siya ang makakapagbukas ng isipan ng mga ito. Hanggang sa ayon, nakapagtapos na nga ng pag-aaral itong si Loida at sa isang kumpanya, doon siya nag-apply at sa awa ng Diyos, siya ay natanggap. Doon pa siya mismo nagpadestino sa lugar na malapit sa pamilya ng kanyang ama. Nag-intay lamang siya ng ilang mga araw at mga linggo nang maisaayos na nga niya ang kanyang sariling trabaho, sinubukan niyang hanapin ang mga ito, ang kanyang lolo at lola. Nagpanggap siyang taga-DSWD at kasama ng kanyang mga kaibigan, sinubukang hanapin ang mag-asawa. Napakabilis ng mga pangyayari. Namataan na nga lamang nitong si Loida ang tahanan noon ng kanyang ama. Nandoon pa rin ang dalawang matanda. Kasama ni Loida ang kanyang mga kaibigan. Kinausap niya ang dalawang matandang ito. Kinamusta, nagkwentuhan sila hanggang sa humaba na nga ng humaba ang kanilang pulong. Ang dagdag pa nga ni Lloyd sa matandang babae, ikukuha daw niya ito ng ayuda. Mga vitamins, mga gamot, at ilang pang mga pagkaing maaari nilang gamitin sa bawat araw. Tuwang-tuwa naman yung matandang babae. At sabi nga niya, sana nga raw lahat ng taong gobyerno ay katulad nitong si Loida. Gamit ang kanyang peking pag-i-interview, nagawang makuha nitong si Loida ang mga impormasyong kanyang kailangan. Tulad ng kanyang sinabi, ito nga raw ay requirements para makatanggap ng ayuda ang dalawang matanda. Habang nagkukwento ang matandang babae, medyo napapaiyak itong si Loida dahil ang sabi nga nila, patay na nga raw ang kanilang panganay. Si Rex, pinatay ng kanyang bunsong kapatid. Dahil sa sama ng loob, nagkaroon daw ng sakit sa puso ang matandang lalaki. Dahilan upang mahirapan silang isave ang kanilang natitirang pera. Lahat ng kanilang ipon halos nagalaw na nga daw nila. Kaya malaking bagay ang ayudang ibibigay ng gobyerno para sa kanilang dalawa. Biglang nagbigay ng komento itong si Loida. Ang sabi niya baka nga naman daw hindi sinasadya ng bunsong anak ang pangyayaring yun. Insidente, aksidente. Ang tanong nga ni Loida,
Inalam daw ba ng dalawang matandang ito ang tunay na pangyayari? Maaring mahirap pero napatawad na nga kaya ng dalawang matanda ang kanilang bunsong anak? Ang matandang babae napatungo na nga lamang at napatahimik. Lumipas pa ang mga araw, nakailang balik pa itong si Loida sa bahay nga ng dalawang matanda. Paniwalang paniwala nga itong lola ni Loida sa kanyang mga storya. Masayang masaya naman si Loida na ibinalita sa kanyang ama ang mga good news. Walang problema dahil nga itong dalawang matanda hindi na nga makalabas ng bahay at ilan sa kanilang mga kapitbahay ay malayo na. Wala na sa kanilang paligid. Nagsilipatan na. Kahit papaano nakampante naman si Frank na maayos lamang ang kalusugan ng kanyang mga magulang. Pero ang payo nga niya sa kanyang anak, huwag sasabihin sa mga ito ang katotohanan na siya ay kanilang apo. Balik naman tayo kay Loida. Masaya naman siya sa kanyang totoong trabaho. Nakakapagod, nakakapuyat pero yun ang kanyang pangarap kaya ine-enjoy niya lang. Eh bakit naman hindi? Malaki ang kanyang sahod. Mura lamang ang mga bilihin sa lugar na yun. Maliit lamang ang bills na kanyang binabayaran dahil meron nga siyang mga kasama sa bahay. Nakakapaglaan pa nga siya ng sapat na oras at panahon upang bisitahin ng kanyang mga lolo at lola. Nakakatuwa dahil unti-unti nakikilala nga niya ang buong pagkatao ng mga ito. Para bang napapalapit na nga siya sa mga ito. Lumipas pa ang ilang pang mga linggo hanggang sa ngayon, hindi pa rin nakakahalata ang lola ni Loida. Ang mga linggo, naging buwan at ang bawat buwan, naging isang taon. Until now, wala pa rin silang ideya. Ang nakakalungkot nga lamang sa pagkakataong ito, maging ang katawan ng matandang lola nga ni Loida, bumigay na. Nahirap na. Mahirap na para sa kanya ang tumayo, maglakad o magbanyo mag-isa. Kaya ang ending, itong si Loida, naging instant caregiver naman. Inaalagaan niya ngayon ang dalawang matanda. Pero mahirap yun para sa kanya dahil meron siyang sariling trabaho. Unfair naman yun para sa kanya kaya kumuha na lamang siya ng isang private nurse. Isang private nurse at caregiver na maaaring mag-alaga sa dalawang matandang ito. Siya na ang bahalang magbayad sa mga yun. Hanggang ang lola nga niya ay parang nakakahalata na, parang sobra-sobra na ang ginagawa ng isang hamak na tauhan ng DSWD para sa dalawang mag-asawang ito. Parang may mali. Ang mga nangyayari sa kanyang mga magulang, nalalaman ni Frank dahil sa kanyang anak. Hanggang sa naising niyang puntahan na nga ang mga ito. Ayaw niya kasing mahuli na nga ang lahat. Kaya lang, puno nga ng takot ang kanyang puso dahil baka maya-maya pag siya'y nagpakita sa mga ito pa ang maging dahilan ng kanilang maagang pagpanaw. Kaya ang lahat, ipinagdasal na lamang ni Frank sa Panginoon. Partida, itong si Frank, nakakaramdam na rin ng hindi maganda sa kanyang katawan pero hindi niya ito iniinda. Subalit magtataka kayo, bakit wala man lamang nakapansin kahit na sino sa bagay na ginagawa ni Loida? Eh kasi naman, ilang buwan na nakakalipas nang aminin nga niya sa mga kamag-anak nga nila doon sa lugar na iyon ang kanyang tunay na pagkatao na siya ay anak ni Frank. At siya mismo ang balak gumawa ng paraan upang magkaayos ang kanyang mga lolo at lola at ang kanyang ama. Tuwang-tuwa naman yung ilang kamag-anak ni Frank dahil at least nalaman nga nila na hindi pa rin kinakalimutan ni Frank ang kanyang mga magulang. Kaya lang, kahit anong husay pa ng caregiver at ng private nurse na ini-hire nitong si Loida, hindi pa rin maiiwasang tuluyang manghina ang katawan ng dalawang mag-asawa. Dumating pa sa puntong kinailangan niyang dalhin sa ospital ang dalawang matandang ito. Ang kanilang pandinig, ang kanilang pandama, maging ang kanilang paningin ay nanlalabo na. Ewan ko pero naisipan ni Loida
na siguro'y panahon na para aminin nga niya ang kanyang pagkatao sa dalawang matanda. Inamin na nga niya ang totoo. Sinabi niya na hindi talaga siya taga TSWD. Siya ay anak ni Frank. Siya ay kanilang apo. Napuna nga ni Lloyd na parang napapaluha na ang kanyang lolo. Kahit pautal itong magsalita, para bang inaalam niya nasaan si Frank. Nasaan ito? Para bang nagkakaroon nga ito ng interes na alamin kung nasaan si Frank, kaya si Lloyda tuwang-tuwang tinawagan ng kanyang ama at ipinaalam ang magandang balita. Walang kaabog-abog. Kinabukasan, dumating agad itong si Frank at pinuntahan ang kanyang mga magulang. Habang nasa kama, ang lola nga ni Lloyda, napakahigpit ng paghawak nito sa kanyang mga kamay. Habang napakahigpit ng hawak ng kanyang lola sa kanyang mga kamay, ibinubulong ni Lloyda sa kanyang lola na wala namang ginawang kasalanan ng kanyang ama. Ipinagtanggol lamang niya ang kanyang sarili. Masyadong mabilis lamang ang mga pangyayari. Sabay dating ni Frank. Sa harap mismo ng kama ng kanyang ina, lumuhod ito at umiiyak. Dahan-dahan siyang tumayo at niyakap ng napakahigpit ang kanyang mga magulang. Maaaring malabo na ang kanilang pakiramdam, ang kanilang pandinig, pero para bang napakadali nga nilang nakilala ang presensya ng kanilang bunso. Para bang nakaramdam sila ng kakaibang presensya. Presensyang nagpaparamdam ng pag-ibig at pagmamahal, pagrespeto sa kanila. Niyakap ng magpit ng mag-asawa ang kanilang bunso, bagamat mahirap para sa kanila na makita nga ito. Hindi mo na kailangan sabihin pa, hindi mo na kailangan bigkasin pa. Makikita mo na, nagkapatawaran na ang pamilya. Si Lloyda, awang-awa sa kanyang ama. Ito ang kauna-unahang pagkakataong nakita niya na umiyak ng ganoon katodo na parang isang bata ang kanyang amang matagal niya nang hinahangaan, iginagalang at inirerespeto. Halos na puno ng luha at hagulgol ang loob ng kwartong iyon ng ward. Maging ang mga nurse at doktor hindi naiwasang mapaluha dahil sa senaryong kanilang nakita. Humingi ng kapatawaran si Frank sa lahat ng mga nangyari, kahit na alam niya na wala siyang ginawang kasalanang sinadya niya upang saktan ng kanyang mga magulang. Hindi pa rin maiiwasang maalala ang nakaraan. Ganoon pa man, nais niyang muling makabawi pa sa kanyang mga magulang. Ipinangako naman niya sa kanyang sarili at sa kanyang anak na gagawin niya ang lahat ng paraan upang maiparamdam sa mga ito ang pagmamahal ng isang anak na matagal nilang hindi naramdaman sa matagal na panahon. Muling nagyakap ang pamilyang ito. Kaya lang, sa pagkakataong ito, naramdaman ni Frank na lumuluwag na ang yakap at hawak sa kanya ng kanyang ina. Patay na ang kanyang ina. Subalit nang makita niyang mukha nito, mukha itong masaya, nakangiti at payapa. Magkahalong lungkot, sama ng loob sa kanyang sarili at ligaya ang nararamdaman ngayon ni Frank. Ang kanyang huling panalangin sana, kung maaari lang sanang ibalik ang panahon, kung maaari lang sanang ibalik ang oras. Sana malakas pa lamang ang kanyang mga magulang, baka naging okay na sila. Hindi maiiwasang makaramdam ng pagsisisi itong si Frank. Hanggang sa maiburol at mailibing na ang katawan ng ina nitong si Frank. Ang kanyang puntod ay katabi lamang ng kay Rex.
Habang ipinapanalangin nitong si Frank ang kapayapaan ng kaluluwa ng kanyang ina, humingi rin siya ng kapatawaran sa puntod ng kanyang kuya. Maaaring hindi niya sinadya ang mga bagay na nangyari noon, ganoon pa man. Sana binigyan sila ng Panginoon ng sapat na panahon upang maitama sana ang mga hindi pagkakaunawaan. Maaaring hindi niya sinasadya ang pagkitil sa buhay nito, ganoon pa man. Ang nais niya ay makabawi nga sa kanilang pamilya. Babawi siya ngayon sa kanyang ama. Kaya lang ang nakakalungkot, ng parehong linggong iyon, umanaw na rin ang ama ni Frank. Pero at least, kahit papaano, sa saglit na panahon, nagawa niyang sulitin ang natitirang araw ng kanyang ama dito sa lupa. Maaaring malungkot ang nangyari kay Frank at sa kanyang pamilya. Ganoon pa man, tapos na ang pagpapahirap sa kanyang sarili. Alam niyang pinatawad na siya ng kanyang mga magulang at alam niyang nauunawaan naman siya ngayon ng kanyang kuya. Ang dalangin niya, nasaan man ngayon ang kanyang pamilya, sana ay payapa ang kanilang kalooban. Bumalik sa probinsya itong si Frank kasama ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. Isa lamang ang masisiguro ko sa inyo mga Kavonimalia. Ang pangyayaring ito sa buhay nitong si Frank ay naging aral at leksyon sa kanyang mga anak at sa mga taong nakakakilala sa kanila. Ang sa akin lang sana maging aral din ito, ang istorya ng buhay ni Frank at ng kanyang pamilya sa inyong mga tagapakinig namin. Sa huling parte ng istoryang ito, akalain ninyo, si Rod at si Frank magkaibigang matalik pa rin. Napakalaki ng pasasalamat at utang na loob nitong si Frank kay Rod bilang kanyang kaibigan at itinuring na parang tunay na kapatid. Makalipas pa ang ilang mga buwan, sino mag-aakala na ang panganay na anak ni Rod at ang panganay nitong si Frank naging matalik na magkaibigan at ngayon mukhang nagkakamabutihan. Buhay nga naman, maliit lang ang mundo. Pero minsan, gugulating ka pa rin talaga. Mga Kavonimalia, isang paalala lamang sa inyo. Ang buhay na ito ay maaaring pinupuno ng bad days, galit, sama ng loob, tampo at hindi pagkakaunawaan. Maraming pagsubok pa ang parating. Ganoon pa man, ang mga iyon ay parte pa rin ng isang mapagpala at maligayang buhay para sa ating lahat. Kapayapaan po para sa inyo mga Kavonimalia. Dito na po nagwawakas ang ating istorya ngayong araw na ito. Muli, maraming salamat po. Bilang pagbati, maligayang araw po sa inyo, Maria Teresa V. Sabido, April Spindler, Stella Bables at Merlaline, kasama sina Miss Celestina Sigua, Dailin or Daily Nabor, Carmelita Bruna, Evangeline Scubert, Nurse Dolly Bidonia, Princess Rucker, Mirna Galicia, Romelda at Josefina Fuelias. Hello po sa inyo, Gloria Narciso, Iskander Dubai, Imelda Bodino, Kwentong Tinig, Len Gonzales at Emmy Manabat. Sa iyo rin, Charles Mendoza, Flor de Liza Fernandez, Salima Sultan, Eden Olaires, Azilanes Kitchen, Mariz Alubao, Helen Carido, Sally Molina, at Celia Villegas. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta.